Magandang gabi. Ito naman si Marsolo. Siyempre, pagpapatuloy po natin. Alam niyo mga kaibigan, may pag-uusapan po tayo. Hindi tayo magpi-play ng video, no? Alam niyo, napakatapang ng ating Pangulo. Andiyan yung matibay ang dibdib. Matibay ang loob. Makapal ang kalooban. Makapal ang dibdib. Bakit ko nasabi? Dahil, alam niyo mga kaibigan, sa nagdaang mga sakuna, sa nagdaan mga dilobyo dito sa bansa natin, halos sunod-sunod ng mga bagyo, lindol. Pasalamat to si BBM dahil hindi nagkaroon ng gera, no? Hindi katulad na kay Tatay Digong noon na gera, pagsabog ng bulkan, bagyo, tapos lindol. Pero ano nangyari kay Tatay Digong? Talagang pinamunuan niya. Pinupuntahan niya talagang hindi pa dumadating ang sakuna, andun na siya. Ganun po ang pamumuno ni Tatay Digong. Pero itong administrasyon natin ngayon, ilang araw pa bago dumating ang sakuna, wala lang. Kung kailan may nangyari na saka, anong gagawin natin? So ito yung mga kaibigan. Talagang masasabi natin na napakatapang po ng ating Pangulo dahil nakakaya niyang tiisin na maraming nagbuwis ng buhay dahil sa dilobyong nangyari sa mga bagyo. Nakakaya niyang tiisin ang pagpupukol ng taong bayan kahit sinasabihan na siyang kurakot, hindi magaling mamuno, magnanakaw, lahat na. Addicts ba? Addictus, ano ba yung addictus? Gumagamit ng DRRUG, yung mga ganon. Talagang wala lang sa kanya, talagang matigas talaga ang loob, no? Yan ang talagang pinuno talaga na hindi nagpapa-apekto. Walang takot. Kahit, excuse me. Talagang walang takot. Yan talagang pinakamaganda. Talagang dinaig talaga si Pangulong Duterte. Noon si Pangulong Duterte may nagkaroon ng dilubyo. Ang dami namatay. Talagang umiyak yun. Talagang napakababa ng ni Duterte. Napakaduwag ni Duterte. Pagdating sa mga tao, nung namatay yung mga tao dahil sa bagyo, baha, nawala ng pagkain, nakabuhayan, talagang umiyak si Duterte. Ang pagkakaiba nila ni Bongbong Marcos, ito si Bongbong Marcos, pumunta doon. Nagturo-turo. Talagang hindi mo makikita na may bakas na kanyang luha o pagdamay. Talagang matigas ang loob niya, talaga ang pinuno. Pero alam niyo mga kaibigan, may isang bagay na kinakatakutan ng ating mahal na Pangulong Marcos, ha? Ano? Nahuhulaan niyo ba? Ha? May isang bagay na takot ang Pangulong Marcos pagdating doon sa bagay na yon. Takot na takot siya, talagang ayaw niya, talagang nanggigilid ang kanyang luha. Sa kabila ng kanyang katapangan, alam niyo yung mga angkin ng mga tulay, alam niyo na yung pera ng bayan is winawaldas ng mga ilan, ng mga tauhan niya, mga ganon. Wala lang sa kanya. Talagang napakatapang, talagang napakatibay ng loob. Pero, mga kaibigan, kung anong bagay yon ang kinakatakutan ng ating Pangulo, ha? Ito mga loyalista, Pinklawan, Dilawan, o BBM supporter, Marcos supporter, alam nyo ba kung anong kinakatakutan ng ating mahal na Pangulo sa kabila ng kanyang katapangan? Pagdating sa mga dilobyo, wala lang, hindi siya naapektuhan kahit maraming nagbuwis ng buhay dahil dyan sa flood control na yan, dahil sa pagbaha, dahil sa mga infrastructure na ghost infrastructure, ghost project. Wala lang sa kanya. Pero may isang bagay talaga mga kaibigan, ang kinakatakutan ng ating mahal na Pangulo. Kahit gaano man niyang katapang, pagdating sa bagay na to, takot siya. Alam nyo ano yan? Ito, hair follicle test. Diyan siya takot mga kaibigan. Hair follicle test. Itanong mo sa kanya, hindi magpapano dahil takot po siya
sa hair follicle test. Yan po mga kaibigan. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Maraming salamat. At magandang gabi. Ito naman si Marcelo nagsasabing, babos! Magpa-hair follicle test ka na.